morning, good morning, good morning, good morning Pilipinas. Ayan, welcome na naman sa isa na naman nating reaction video na kung saan mga kababayan, ito pong si Congressman Paulo or Pulong Duterte po, no? Nagbigay ho ng mensahe dito sa kanyang tatay na nagdiwang ho ng ika-80 po na edad dyan sa may yan sa may dahig mga kapatid, no? Ito po, basahin po natin ito po, ayan sabi po dito sa politico.com or yung ex po mga kapatid sabi dito ni Congressman Pulong ngayon, mas naiintindihan ko na. Pulong Duterte, thanks Dad. Rudy for tough love. Wow. Tough love talaga, no? Tuloy natin basahin, Ito pa, ayan. Sabi po dito, Representative Duterte posted a message on Friday night along with his greeting to the former president who is detained in the International Criminal Court or ICC in The Hague, Netherlands. Okay? Ngayon, mas naiintindihan ko na, Representative Duterte said, kaya pala hindi mo kami sinanay sa luho at masarap na buhay. Kasi at an early age tinuturuan mo kami dahil magagamit namin pagtanda namin. Kayo ba mga kababayan? Kayo po ba naniniwala kayo dito sa sinasabi ni Congressman Pulong na hindi po sila pinalaki sa luho at masarap na buhay? Kasi kung ako tatanungin nyo kaya pala yung bunsong kapatid nyo, Pulong, yung kapatid nyo sa labas na si Kitty. Ay, grabe yung mga yung mga bag nito tapos yung pendant na suot-suot ni Kitty, Diyos ko po. Grabe, 2,000 mga kababayan, di ba? Pagpatuloy pa po natin to. Sa pagiging strict mo, nawala. Ito nawala tuloy. Wait lang. Ang kulit kasi ni Tiger Sa pagiging strict mo at disiplina na itinuro mo, lahat yun para sa amin dahil alam mong dadating ang araw na kakailanganin namin yung lesson na yun. When the former president started his career in a public service, Representative Duterte said, ipakita mo sa amin na dapat wag pabayaan ang mga Pilipino. Wag pabayaan daw mga kababayan ang mga Pilipino. What? Is it joke? Is it joke mga kapatid? Wag pabayaan ang mga Pilipino pero tsumutsugi ng mga kababayan mga Pilipino. Huwag pabayaan ang mga Pilipino pero gusto ho tayong ipasakop or gusto ho tayong gawing province ng China. Yan ba yun? Yung huwag pabayaan ang mga Pilipino? Huwag pabayaan ang mga Pilipino pero hinahayaan ng tatay mo noon na yung ating mga mangingisda dyan sa may West Philippine Sea ay inaalipusta na mga banyaga, especially ang China. Ay, mga kababayan, may umaakyat ho sila sa mga barko or bangkaho ng ating mga mangingisda. Tapos yung mga magaganda, yung mga good size na nahuhuli po ng mga fishermen po natin dyan sa West Philippine Sea ay kinukuha po ng China. Okay, tapos papalitan ho ng mga cup noodles, cigarettes or whatsoever mga kababayan. Ganyan ba? Yung magpabayaan ng mga Pilipino. Pero ang depensa dito ni Rodrigo noon, Rodrigo Duterte, dyan sa ginagawa po ng China, ay barter daw po yung barter. Yung mga good size, yung mga magagandang mga huli ng mga mangingisda po natin. Papalitan lang nila ng mga cigarettes at saka mga cup noodles. Barter ba tawag nun? Hindi ba lugi yung ating mga kababayang mangingisda? Wag daw pabayaan yung mga Pilipino. Ngayon, Congressman Pulong Duterte, nasaan ka? Bakit nandyan ka pa-travel lang sa 18 countries? Nasaan ho kayo? Okay? Bakit hindi ho kayo pumapasok? Saan? Sa Kongreso, mga kababayan. Di ba sinasabi nga po nila, absinero po ito, hindi daw po pumapasok. Yan ba yung hindi pabayaan yung mga Pilipino, Congressman Paulo? Sumasahod ka, pinapasahod ka ng mga kababayan na sinasabi mong Pilipino, pero hindi ka po pumapasok, wala ka pong ginagawang batas na makakatulong sa mga Pilipino na nagpapasahod sa iyo, na sinabi sa iyo ni Rodrigo na huwag pabayaan ng mga Pilipino.
So very ironic, napaka ano mga kababayan, no, napaka-plastic, no? Ayan. Yung mga maliliit, yung mga biktima ng pang-aabuso, yung mga okay, at tinanggalan ng karapatan. Nagjo-joke ba kayo? Nagjo-joke ba kayo dito sa sinabi mo, Congressman? Maliliit o di ba nga nung panahon ni Rodrigo nga ng tatay mo, wala ngang hustisya, walang mga ay nako naman, grabe naman 'yan. Walang karapatan yung mga maliliit noon, mga kababayan, na ipagtanggol yung kanilang sa kanilang mga sarili. Ganun kaagad, tsugi kaagad. Pero yung mga mayayaman na mga gumagamit at kung ano-ano pa, buhay po sila. Siya nga, di ba? Siya nga, umaamin ho siyang gumagamit ng nagtuturok ng penta. Yung anak niya, yung kapatid mo, Congressman Pulong, na si Kitty, wake and bake. Bakit po sila buhay? Bakit ho yung mga maliliit, yung mga mahihirap, bakit sila tsugi nung panahon ng tatay mo? So unfair, mga kababayan, turuan mo kami na ituring na pamilya ang kapwa Pilipino. What? Is it joke? Hindi, mga kababayan, siguro nagjo-joke lang po ito, no? Joke. Baka bandang huli sasabihin, joke. Ang galing nyo magpatawa. Sa totoo lang ituring na pamilya ang mga kapwa Pilipino. Uulitin ko po, gusto ho tayong gawing province ng China. During your presidency, hindi mo pinabayaan ang mga nagtatanggol sa bayan, ang mga pulis at mga sundalo. Binigyan mo ng dangal ang OFW at mataas na pagtingin mo sa mga teachers and health workers kasi sila yung mga kasama mo noong dumating ang pandemic at sinubok tayo. Di ba nga, kaya nga naghuhurumentado itong mga health workers kasi nga yung ipinangako ng tatay mo na incentives hindi na ibigay. Ngayon, pulis na naman at sundalo, gagamitin nyo na naman yan para po? Ipamukha na naman sa kanila na kayong mga pulis at mga sundalo, kung hindi dahil sa tatay ko, hindi tumaas ang mga sahod nyo. Ganon. Utang na loob na naman. Anak ng teteng naman, Ako, mga kababayan, yung po yung pagkakaintindi ko dito sa sinasabi na ito, Representative Duterte said he wanted to get mad because he was jailed after all the thing that he has done to the country. Oh my goodness. You are going through the rough time now pa. Gusto ko magalit na despite everything that you have done for the country, ito ang kapalit. Ang hinayaan kang madala sa ibang bansa para husgahan nang hindi naman alam ang kalagayan ng Pilipinas. Pero alam ko, ang sinasabi mo, sasabihin mo lang, kulong. You were raised right, kaya yan ang ipalit mo o ipakita mo. Ngayon, mas naiintindihan ko na ang mga tinuruan mo kami kung paano lumaban, kaya hindi ka namin iiwan. Happy birthday pa. Representative Duterte added. The former president was arrested in connection with the crimes against humanity charges filed against him by the families of the victim of extrajudicial killing during the implementation of War on Drug campaign. Ngayon, hindi mo iiwan yung papa mo, ganun ba yun? Nasaan ka? Nasaan ka, Congressman Pulong Duterte? Bakit wala ka sa dahig? Bakit naglilibot-libot ka sa 18 countries? Nagpapakasarap buhay ka? Or baka naman, ginagawan mo na ng paraan yung mga pera ninyo na na-i-deposit dyan para naman kahit papano, walang ebidensya, ganon. Mga kababayan nyo po kasi, para sa akin hati-hati na po sila. Si Mayor Baste na naiwan dito sa Davao, ang inaasikaso niyan yung politika. Kasi tumatakbo sila na mayor at vice mayor. Ngayon si Congressman Pulong Duterte, ayan, umiikot ho sa iba't ibang bansa para siguro ayusin yung dapat ayusin para wala hong ebidensya. Baka nga naman, dyan ho nakadeposit yung mga sinasabing nakaw na yaman. Ngayon, si Sara Duterte, anong ginagawa niya? Nandyan sa dahig, inaasikaso niya yung tatay niya, at the same time, yung impeachment laban sa
sa kanya. Diba? Kayo po mga kababayan, maniniwala po ba kayo dito sa binasa natin na mensahe ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang ama? Okay? Comment down below and please follow, like, and share for more mga kababayan. Again, this is your DJ host, Tiger99. Paalam for now. Okay? Alright.